Hi guys, so I would like to share that I am so excited because I received an invitation for SSS in-depth seminar. So free registration po siya, kaya napakaganda pong umattend. So actually, if I'm not mistaken, last 2022, I also received an email for the invitation. Kaya lang hindi ako naka-attend kasi sobra pong aga niya. So this is the copy of the mail invitation to SSS in-depth seminar. So it will be held on March 3. Actually, past na po siya. I'm just sharing po. So March 3 and 4 for the first batch and March 5 and 6 para po sa second batch. Actually, batch 12 and 13 na po ito. So, syempre, of course, gusto ko po umattend kasi marami po siyang learnings na maaari ko rin i-share sa inyo. So, pero, oh my goodness, kasi meron pa pala siyang exam, okay, to get the access para makakuha ko ng access link. So, I did the exam, okay, no choice ako, kailangan ko mag-exam para makakuha ako ng access. So, nung Feb 27, ginawa ko siya afternoon po dito sa Italy time po siya. So, para makakuha ako ng link, okay? So, ito naman, oh, so I got the access link po, may email po siya. So, nakakuha naman ako ng link para sa March 3 and 4 na seminar, 2-day seminar po siya, 2 days po siya, okay? So, ito na nga po yung in-depth online seminar. So, March 3 and 4. So, 8:30 to 5 p.m. po siya. Ito po ay Philippine time. So, sobrang aga para sa akin kasi 8:30 sa Pilipinas ay 1:30 a.m. po dito sa akin. So, sobrang aga. So hindi ko sure nga kung makaka-attend ako, kung kakayanin ko. Kasi usually, 11 p.m. na ako nakakatulog or past 11 pa. So, kung 1:30, so pinilit ko talaga makatulog ng 10 a.m. para makabangon ako ng 1 kasi ang tagal magbasa ng computer kasi set up ko pa siya and everything. Kailangan before 8:30 naka-online na ako or naka-access na ako. Otherwise, kung late ako, hindi na ako makakapasok sa seminar. So, after ng seminar po, day 1 completed. Okay, completed po kasi after ng seminar, meron po siyang evaluation. So, kailangan kong sagutan yung evaluation para ma-complete ko yung first day ng seminar. Otherwise, hindi siya mako-considered as complete kung hindi ko sasagutan yung evaluation nila. So, may link po siya, may Google form na sasagutan para sa evaluation. So, yung evaluation naman is for the speakers lang naman po. Sasagutan lang siya, madali lang naman siya. Okay? So, secret lang po natin ha, sikreto lang ha. Actually, natulog ako during short break. May short break syempre. And then, pero pagbalik ko, saglit lang, umidlip din ako kasi talaga antok na antok ko. Antok na talaga, antok pa kasi ako eh. So, hindi pa lunch break, nag-idlip ulit ako. And then, nung after lunch, ang topic is about SSS contribution. So, since sobrang antok ako, natulog ulit ako. Sabi ko, SSS contribution naman, aware na ako doon. Updated na ako about dun sa changes, ng how many percent yung itinaas niya, and magkano yung minimum, maximum salary credit. So, more on, aware na ako sa kanya. So, natulog ulit ako. Bumalik ako around 3 p.m. sa Philippine time, 8 a.m. sa akin. So, I need to prepare kami ni Ale kasi papasok kami. So, hanggang 3:30 lang ako kasi 8:30 kailangan kong ihatid si Ale sa school and of course, papasok ako sa work kasi 9 a.m. yung aking start ng work. So, hindi ko siya natapos. To tell the truth, hindi ko siya natapos. Pero, I received pa rin. 8 a.m. naka-receive ako ng link para sa evaluation. So, sinugutan ko siya. So, yung day 2, yung second day of the seminar, so, umattend ulit ako, of course, bumangon ako ng 1 a.m. So, completed din kasi maaga sila magpadala ng link around 8 a.m. dito sa akin, 4 p.m. PH time. Nag-i-email na sila para sa evaluation. So, aga siyang natapos. Before 5 p.m. tapos na siya. So, I think it was around 4 p.m. sa Pilipinas. Tapos na yung seminar. So, nakapag-email agad sila ng link para sa evaluation. So, ginawa ko agad yung evaluation para makakuha din ako ng modules. At para ma-complete ko siya, ma-considered as complete yung attendance ko for that day. Okay? So, of course, oo, natutulog talaga ako during lunch break, paidlip-idlip sa sobrang antok. So, sino ba naman ang hindi antukin? 10 p.m. or on past 10 p.m. na nga ako nakatulog nung Monday. So, then 1 a.m. ako babangon, 4 hours lang yung tulog ko, antok na antok po talaga ako. Pero on the second day po, ay tinapos ko naman siya, okay? Nagpalit ako sa work.
nagpaalam ako that I will be late on that day, nung Tuesday, kasi gusto ko nga siyang tapusin talaga, okay? Kasi yung mga topics ay gusto ko yung topics for the second day. So, umattend talaga ako. Although, paidip-idip ako. Nantok-lantok talaga ako. Nag-alarm lang. Nag-alarm ako talaga para magising ulit ako kasi paidip-idip ng konti. So, immediately I answered the evaluation. Okay, na-answer ko na siya. May link na uli. Pero Mamma Mia, okay, kanina may pre-test, meron ding post-test. So, lagot tayo diyan. Lagot tayo kasi ang dami kong break time. Ang dami kong kakatulog, kakaidlip. So anyway, I have no choice. Kailangan kong sagutan po yun kasi otherwise hindi ako makakakuha ng e-certificate. Pero hindi lang naman ako after sa e-certificate but of course after din ako dun sa information kasi once na nasagot ako yung mga evaluation, I will be having a copy of the modules. So yung modules din po, very important din po yun kahit hindi ko napanood ng complete yung seminar, I will be having a copy of modules. So, mas maganda rin po na may copy ako ng modules para maka-review ko. Pero hindi na ako nag-review, okay, kasi immediately after kung gawin yung second evaluation, may link na rin po kaagad para sa post-test. So, sinukutan ko na agad yung post-test after ng seminar wala nang review-review. Ano, kasi may due date din naman siya, may deadline siya actually. So, March 4 yung second day. So, yung deadline for the post-test is March 5, 5 p.m. PH time. So, maaga rin yun sa akin. So, I still don't have time para gawin yun after. So, immediately, since maaga-aga pa, dahil ang paalam ko sa work is 11 a.m. ako papasok. So, 10, ano pa lang, wala pang 10 a.m. sa akin. Since dun yung time, March 4, 9:57 ako nakatapos pagsasagot. So, I still have time. So, sinugutan ko na rin kaagad-agad kahit walang review. So, pasa naman. Ito yung score. Hindi kataasan. I have lots of error. Kung tutusin, ito, dami kong error. 5 points. I got 5 mistakes. So, manually na rin, 5 mistakes. Maraming tulog ako. Maraming break. Okay. So, okay na rin. Pasa naman. Di ba? Va bene, walang problema, nakapasa. So, I passed, seminar completed. I received the email po, okay? So, para sa post-test. Sabi dito, congratulations. So, complete na po yung aking SSS In-Depth Online Seminar. And yung e-certificate po ay ma-receive ko within 2 weeks, okay? From the last day of the seminar, okay? So, yun lang. Na-excited lang ako and gusto ko pong i-share kasi sa inyo yung mga natutunan ko. Actually, I also took an exam for the second batch, yung batch 13, para sa March 5 and 6. Bakit? So, dalawang beses ako nag-exam. So, I can have the access or yung access link para sa second batch, yung batch 13. Kasi was not sure kung March 3 or 4, kakayanin ko. So, at least I have another chance or second chance na maka-attend dun sa susunod na batch, diba? So, at least kinuma ko siya pareho, okay? Para lang sure. So, abangan nyo po yung aking mga next videos. So, i-share ko po what I have learned. So, kahit po patulog-tulog ako pa idlip, I have learned lots po yung natutunan ko. Marami akong natutunan. So, yung mga questions doon sa aking YouTube video, sa YouTube channel ko, there are lots of questions po na gusto ko ring sagutin. Kaya talaga umattend ako para ma-share ko at para masagot ko din ng tama. Okay? Gusto ko tama yung sasagot ko. So, thank you guys for watching and God bless everyone. Don't forget to subscribe kung nasa YouTube channel ko kayo or mag-follow po kayo sa akin dito sa aking Facebook account kung nasa Facebook ko kayo. So, God bless everyone. Bye!